lahat ng tubig ng G. Araneta, ng San Juan, lahat yan ang tapon sa San Juan River. Pero pagka umapaw na yung San Juan River, wala na tayong tatapunan. So aapaw na talaga yun. Umapaw ang San Juan River kahapon matapos ang walang patid na buhos ng ulan na naranasan sa Metro Manila. Dahil dito, ilang oras na hindi nadaanan ng mga motorista ang G. Araneta Avenue dahil sa mataas na tubig baha. Ayon kay Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, sa kabila ng ginawa nilang dredging sa San Juan River at pagpapalaki ng drainage sa G. Araneta Avenue, hindi pa rin ito sapat para maibisan ang pagbaha na dulot ng maraming buhos ng ulan. Pero dahil sa grabing lakas ng buhos at dami ng binuhos kahapon, wala na, na-overwhelm na yung river. Pero nakita naman natin, nung bumaba yung San Juan River, nakapag-pump out na tayo dahil nga meron tayong mobile pump doon. Bumaba kagad yung tubig once na bumaba na yung San Juan River. Bunsod nito, sisimulan na rin ng DPWH sa mga susunod na araw ang dredging activity sa San Juan River. Isa pa sa nakikita ng DPWH na makatutulong para maibsan ang pagbaha ay ang paglalagay ng detention basin malapit dito sa G. Araneta Avenue. Nakikipag-coordinate lang kami sa LGU, sa QC. Kung pag na-identify na natin kung gaano kalaki yung lupa, then madidesign na natin ang maayos. Kasi kung walang lupa, hindi natin matatayo. Dito ang identifying pa rin namin yung Kaingin Bukid, yung isa. So we have to work with pero malaki-laki yun. Kaya kailangan tulungan kami ng LGU for the right of way. Ang detention basin ay malalim na hukay ng lupa na maaaring daluyan ng maraming volume ng tubig sa panahon ng malakas na ulan upang makatulong na maiwasan ang pagbaha. Ganito ang sa Barangay Tandang Sora kung saan ginawa ang imbakan ng tubig baha sa ilalim ng isang basketball court. Sa susunod na taon naman ay sisimulan na ring palakihin ang drainage system sa magkabilang linya ng G. Araneta Avenue. Samantala, bumisita rin si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa Barangay Daang Hari Pumping Station sa Navotas City. Sa naturang pumping station na pinapatakbo ng DPWH, isa na lang ang gumagana matapos mabarahan ng basura ang isang makina nito. Dalawa to, actually dapat apat, so may kulang pang dalawa. Bibing dalawa. Yeah, pero yung isa nasira dahil sa basura ulit. So sana nakita nyo naman since January naghuhukay tayo, naglilinis ng mga kanal. Sana wag tayo magtapon ng basura at hintayin natin yung ating mga truck. Ang diferensya kasi noon is pareho nung mga nangyari sa mga ibang station, pag pinasok ng basura yung bomba, nasisira. So, inutusok ko nga yung DE na kailangan tuloy-tuloy na rin yung paglilinis natin, pigilan natin pagpasok ng basura kasi pag nasira, buwan ang binibigang pagka nasira. Nananawagan ng kalihim sa publiko na iwasan ang pagtatapon ng basura sa kung saan-saan upang hindi mapunta sa mga daluyan ng tubig na kalaunan ay mahihigop sa pumping station. Sa mga kababayan natin, yun lang, kailangan lang, konting disiplina lang sa management ng basura. Dito naman sa QC, mabilis kang mangolekta dito at saka sa Maynila. So, kung saan lang dapat itapon, wag na lang tayo magtatapon sa estero. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.